So you were already the CIDG head when Colonel Alejandro raided yung Pogo Hub sa Bamban, Tarlac in February of 2023. That's correct, Your Honor, sir. Now, you relieved Colonel Alejandro how many days after the raid? A day after the operation, sir. Again, reminder, General Karamat, please, reminder po, huwag po tayo magsisinungaling sa hearing na to. Ito ang Istorya Pinas. Bistado na si General Karamat na di umano ito ang nagtimbre sa raid sa illegal na pogo sa bayan ng Bamban. BFF pala daw di umano ni General Karamat ang mayor ng Suwal, Pampanga na girlfriend daw nito di umano ang hinahanap na si suspended mayor Alice Go. Ayon pa ni Paok Yuse Gilbert Cruz na nagkaroon ng leak ang naturang raid kaya kunti lang ang nadatna ng mga Chinese at nakatakas na ang mga big boss. At di umano ito yung mga nahuli sa bahay ni Attorney Roque sa Tuba, Benguet. Padami ng padami ang nasasangkot sa kontrobersyang ito. Hindi nakalusot ang mga sagot ni General Karamat sa Kongreso matapos gisahin ito ni Congressman Dan Fernandez at Congressman Akop. Nadawit ang pangalan ni General Karamat sa isyong ito dahil matapos suspindihin ang team leader ng magre-raid sa illegal na pogo sa Bamban. Bago ang araw ng raid, hinala ng Kongreso. Ito ang dahilan ng leak. Hindi pa napag-usapan sa Kongreso ang tungkol dito ay nabalita na ito ng isang vlogger na si Toto Kausing. Ang tungkol dito ni General Karamat at ang mayor ng Suwal, Pampanga at ni suspended mayor Alice Go. Ayon pa ni Toto Kausing na mabubulabog na ang sambayan ng Pilipino dahil isisiwalat na niya ang kanyang lahat na nalalaman sa Kongreso at ang mga ebidensya na hawak niya at malalantad na. Kaya dahil sa kontrobersyang ito ang naging komento ng ating mga madlang netizen. Kung magkakaibigan pala ang mga general at mayors, paano matitigil ang operasyon ng illegal na pugo? Sino ba talaga ang nagtitimbre ng raid sa illegal na pugo? Si Karamat nagbigay ng clearance sa operation pero siya rin nagtimbre sa pugo bago ang operation. Kung nagtimbre yan, dapat maparusahan naman yan at huwag puro imbestiga. Sana huwag nang patagalin pa ng Kongreso itong mga pag-iimbestiga kasi baka masayang lang din ang mga panahon at oras sa mga taong yan. Hatulan na sana ang mga kasabwat at may tunay na pananagutan sa batas. Salamat po mga sir. God bless sa mga congressman, abogado na nag-iimbestiga. Ingat po kayo. Narinig mo yung sagot ni Jose Cruz doon sa Kwan sa tanong ko. Yes, sir. Ba na definitely nagkaroon ng leakage noong March 13 na operation which included the Office of the Criminal Investigation and Detection. Tama? Yes, I heard, Your Honor. Yes. Now, yung dahilan doon sa isang raid kung bakit yung bang Bamban na Jose Cruz yung elements ng CIDG galing na sa Region 1 in Cordillera? Yes sir, actually kaya po na-delay Your Honor yung pagdating ng elements from the Region 1 sir dahil medyo malayo po sir. So that's why we need to yung grupo na lang namin sir ang talaga nagtulong-tulong para maisara sir yung mga lalabasan sir ng mga nasa Pogo Hubs. But the participating units knew of the raid? Yes sir, kasama po namin sir yung CIDG nun sir. Yes sir. Nung CIDG elements from where? NCR sir. Yeah. Thank you. There was also a raid conducted on the same area by the CIDG alone. Tama po ba? I think that was, tatanong kanina, that was February 1 ba? That's 2023 Your Honor. Yes. Yun yung tanong ni Honorable Busita na CIDG lang ang nag-operate. Tama po? That's what I heard, Your Honor. Yes. Tama rin po ba, General Karamat? That's correct, Your Honor. Yes. And ang nag-lead ng raid
tatanong ni General Busita, if I understand it, si Colonel Alejandro? Yes, Your Honor. Yes. At after the raid, na-relieve siya. Yes, Your Honor. Pero hindi pa ikaw ang CIDG head. I was already the CIDG head, sir. You were already the Yes, CIDG. sir. Para maklarify, kasi magulo kanina yung pagtatanong. Yes, sir. Di ba? So you were already the CIDG head when Colonel Alejandro raided yung Pogo Hub sa Bamban, Tarlac in February of 2023. That's correct, Your Honor, sir. Now, let's go back to the question of the Honorable Busita. Magulo kanina. Most of our time, yan lang sa question na yun eh. Issue na yan. You relieved Colonel Alejandro how many days after the raid? A day after the operation, sir. A day after the operations. Yes, sir. Now, Honorable Busita did not ask you the reason why. I'm asking you the reason why a day after the operation, you relieved the head of the team which operated against the Pogo Hub in Bamban, Tarlac. Yes, sir, because there was already scheduled a revamp among all my commanders, sir. Actually, it was not Colonel Alejandro was issued order on that day. There were several regional commanders who were included in that reshuffle, sir. Do you know the mayor of Suwal, Pangasinan? Yes, Your Honor. Yes. And how close are you with him? Being a former policeman, I know him. I know him as a colleague also, as a police, sir. But you are very close with him. Together with retired General Ronald Lee. Would that be correct? I cannot answer for General Ronald Lee, sir. Well, as a while ago, may mga pictures kayo eh. Kaya na pinitinta ng chairman kanina. Ako, I have pictures. Would you still deny that? I could only answer for myself, sir. But I suppose General You do not Lee was know- once the provincial director in Bulacan, sir. I'm in Pangasinan, sir, so I suppose he knows him, sir. Kikita-kita kayo eh. Diba? That's correct, Your Honor. Yes. Kaya huwag ka na magsinungaling. Marami nang naipadala sa akin na information eh. Kaya, so the reason why Colonel Alejandro after the raid in Bamban was issued because meron ng plano na i-reshuffle ninyo. That's your official answer. Yes, Your Honor, sir. And you think this representation would believe that? Come again, Your Honor, sir. And you think this representation, paniniwalaan po yun? Sinabi nyo? I believe so, sir, because I was the one who authorized that operation in Banban. I give them clearance, sir. So, there is no reason na talagang i-relieve ko dahil dun sa operation nila dahil ako mismo ang nagbigay ng clearance sa operations na yun. Wait. I'm sorry, Chairman, ako. Because a while ago, you were telling us that you were on leave. Now, sinasabi mo... That was a different operation, Your Honor, sir. No. Wait. You told us that on February 1, during the operation of Colonel Alejandro, you were on leave.
No, sir. During the operation of Colonel Buyakaw that I was on You were leave. on leave also. No, no, sir. No, sir. I did not say that. Anyway, Comsec, can you kindly backtrack the video? We wanted to find out. But for the meantime, you go ahead, Congressman Chairman Akop. Again, reminder, General Karamat, please, reminder po, huwag po tayo magsisinungaling sa hearing na to. Go ahead, Congressman Akop. El Karamat, Yes, sir. would you know if the mayor of Sual Pangasinan really the boyfriend of Madam Mayor, former Mayor Alice Go? Not Congressman Batawil or Mayor Batawil, as insinuated by the Honorable Abante. The same, sir. I could give my answer based on evidence, sir. Based on evidence. And what you're trying to tell this representation and the committee is that you do not have any evidence. That's correct, Your Honor. Siya. El Karamat, maraming marites eh. Nakakarating po dito sa Maynila, ano pa kaya doon? Ba? I will stick with my answer, Your Honor, sir, that I have no evidence, sir. Kasi, kung titingnan po ninyo kasi, yung pagtatanong ko kay Yusek Cruz, definitely nagkaroon ng leakage. Yun ang statement niya. Saan po kaya manggagaling yung leakage? Kundi doon sa mga nakakaalam na merong operation against the Bamban Pogo Hub. Di po ba? Sir, the operation... You are an investigator. Alam mo na yung mga connections na yun. Di po? Sir, I was not informed on that operation, sir. I was on leave abroad, sir. Zero knowledge talaga kami, sir. Even my command group, sir, were not informed of that operation, sir. Yusek Cruz, why were there two search warrants you secured for such an operation? For the Banban operation, Your Honor. Yes. Yes, Your Honor. There were two search warrants. Why? Malaki po kasi sir yung compound. So we need to use two search warrants. There were 36 buildings in that 9-hectare or 10-hectare property, right? About 10 hectares, Your Honor. Now, have you asked PAGCOR kung lahat po ng building o yung operations doon may lisensya lahat? Ang Tatanong kwento niyo po sa ba amin, yung sir, PAGCOR kung Yeah. may Yes, lisensya sir. lahat, yung 36 buildings na yun? We were told that only one building and that's the second, third, fourth, and fifth floor lang sir yung may license. We did two search warrants, Your Honor. Kasi where the owner or maybe the operator during that time think that we will be raiding lang sir yung isang building. But what we did sir is we applied for the whole compound. So kasi sir alam namin yung pinakikitang building sa PAGCOR is the building that they want to be inspected because wala kang makikita talaga doon sir. It's like they are pulling all the inspectors with that building. So what we did, we applied for the whole compound, sir. So we can get yung mga scam farms nila, sir. Let's leave that. Let's go to the raid at the subdivision in Tuba Benguet. Secretary Hari. Yes, I heard Mr. you Chair. mention that it belongs to a corporation with you having share so far as that corporation is concerned. An Tama po? interest po. Opo. When you say interest, may shares po kayo? Well, may nominal share po ako ngayon,
Pero gaya ng aking sinabi, we're in the process of reorganization and reallocating assets as part of estate planning. At ito pong Baguio property, talaga pong bago pa mangyari itong raid nito, ay talagang pinili ko that I want it back. May I know the name of the corporation? Submit ko na po sa Secretariat. PH2, mahaba ang pangalan eh. Binigay ko na po sa Secretariat po yung contract of lease. And At, yes. Opo, at And the majority shareholder is Biancham Biancham Holdings. po, Biancham. Mr. Chair, may I ask that the SEC give us the documents so far as this corporation is concerned? And Okay, so we move, Mr. Chair. yes, thank you so much. As a matter of fact, Congressman Akop, we have submitted, they have submitted the SEC a lot of documents pertaining to incorporators of the different companies. But this one is so different. Mr. Oo Chair, nga pala. I have committed to submit it before Oh, this yeah. honorable committee. Yeah. A while ago, we asked for that copy already. Yes, Your Honor. So we'll and be I've expecting committed, to Your Honor. submit it in the soonest possible time. Yes, Your Honor. We Thank will, you. Mr. Chair. Mr. Chairman, according to the Chairman Paduano, documents should come from Yes. that's I think we asked the. Okay. SEC, can you kindly give us also the documents pertaining to the corporations that was registered to your agency? Asan ang SEC? Ayun, ha? You know the name of the company already, correct? Yes. We'll give you the name of the company. Furnish us as soon as possible. Thank you. and as Secretary, I heard also that you would eventually it would become yours. Yes, Your Honor. You intend to buy all the shares? Well, ang mangyayari po is Biancham owns PH2. Biancham will transfer the shares of PH2 to another holding corporation that I will be controlling, Your Honor. And would you be at liberty to name the future owner? Yes, Your Honor. It is Lopez Roque Holding Corporation. I go to Madam Andrea. Opo, sir. It has been sinasabi po ng lahat media na it was during your time na mami po yung Pogo. Tama po ba? Hindi ko po alam kung saan ang basis noon, pero ang gawa po namin ay yung mga existing noon na Pogo na offshore gaming operations, nagpa-license po sa amin at siguro po meron mga bagong nagpa-license. Pero po yung sinasabing proliferation, tulad po ng nabanggit noon, marami na po yan talaga sa Makati nung pang before 2016 at sa meron na rin po sa Clark. So, hindi ko po alam kung ano yung base ng proliferation, from what base ang number ng akala nila na meron hanggang doon sa nag-regulate na ang PAGCOR. Kailan po kayo naging chairperson ng July 1, 2016 po. July 1, 2016? Thereabouts, inilabas po yung executive order number 13. After 1 year, nilabas po yung executive order number 13 noon pong February 2017. 2017? Opo. Sigurado po kayo. Opo. So, before that, meron na mga Pogo. Before po yun, talaga pong may Kasi yung nag-call mga po ng... previous hearing namin, may mga nagsasabi na wala pang Pogo noon. Baka meron na, pero hindi lang Pogo ang pangalan. Opo, ang pangalan po nila, pasensya na po kayo kasi, Yes, ma'am. ang pangalan po nila noon ay gaming service providers.
Pero po itong iGaming service providers na to na nakalocate po sa Makati at ibang lugar, meron na pong nalaman na intelligence na ang yung mga yon ay operators na rin. Kaya po ang nangyari, nagkaroon ng move na nagka-information po ang Malacanang na gano'n, kaya po nagkaroon ng move na kung nandyan yan, dapat either pasarhan na o kaya i-regulate. Ang naging choice po, i-regulate. Kasi po, ang nangyayari po na sinasabi nila na service providers sila, kahit na po sila ay operators na ng offshore gaming, para po hindi sila magbayad ng franchise tax. Ang nakukubra po ng gobyerno ng panahon na yon ay 50 million pesos a year. Nung pong ni-takeover po ng PAGCOR, nung pong as of, hindi ko lang po alam exact number, pero nung as of June 30, 2022, nung pong nag-retire ako from PAGCOR, mahigit 20 billion na po ang aming kinita. Yun po ay simula 2017, 18 at 19. Dahil after po nun ay pandemic na at talaga naman pong nagsara. Nag-resume lamang po ang operation at partial capacity noon pong later part ng 2019 nung pumayag ang IATF na ito ay considered na BPO. Thank you, Madam. In July of 2017, thereabout, 20 to 25 lang yung nag-apply sa Opo. and the group was led by a certain Mr. Kim Wong. Tama rin po ba? Isa po siya sa mga nag-apply, pero po yung mga iba naman, titingnan niyo sa dokumento, kasi po, hindi naman po pwedeng mag-base ng decision dun po sa mga bali-balita. Pero po yung sa mga dokumento na sinagmit ng mga incorporators nila, iba-iba naman po ang mga ang mga shareholders at stockholders. Pero during your time, pursuant to kung sa records po ng PAGCOR, it ballooned to 298. Ay hindi po. Yun po ay, kasi po ang setup po, iba po yung operator, iba po yung service providers. Kasi po yung naging organization na ginawa namin para po separate nga po yung service providers at distinct po yun. Kasi po 5 klaseng services ang kailangan para makag-operate. Ang operator po, ang bali nagkakapital at bali po nag-i-integrate itong 5 services na to. Kung 5 services na yon, classify nung namin na isa-isa lang. Kung halimbawa po, yung service providers PAGCOR. Di po ba ang sabi nyo is 298 sa data ninyo ang nag-operate na POGO during that time? Sir, the 298 po includes the licensees and the service Yes, I agree. providers at that time. Kasi po ang setup noon, iba po yung licensees, iba yung service providers. Kasi po, bago maka-operate nga, kailangan ng service provider ng customer service, strategic support, IT support, gaming software platform provider, at live studio and streaming. Pag po ganito ang aming pagkakategorize ng mga service providers, para po pag-intensyon ng aming monitoring and enforcement team, malalaman po nila na kung ito po ay production o yung gaming software platform provider, yun lamang pong makikitang makinarya doon at tao na kailangan ang makikita. Hindi po sila halo-halo. Kung sinabi pong production, halimbawa po, table games lang po ang nandun, yung pong dealer lang, yun lang pong table at yung monitors. Kung paghahalo-haluin ito, mahirap na pong i-monitor kung sila ay magsasama-sama at pagkatapos ay magkakaroon na rin sila ng pagkakataong mag-operate. Kaya po 2 layer po yun. Meron pong licensees at lahat po ng licensees, sila po ang nag-a-apply ng accreditation nitong 5 klaseng serbisyong ito. Kaya po pag ito nahuli, nape-penalize po yung mismong service providers at nape-penalize din po yung operator. Yes, ma'am. Thank you.
there was a statement alluded to you that you allowed the licensing of POGOs pursuant to Executive Order number 13 when you have not still completed your study insofar as these establishments are concerned. Ang ganito po ang nangyari, nung issue po yung Executive Order 13, 13. mandated na po na lahat po ng mga POGOs o yung offshore operating yung na-detect na nagkukuha ng bets na ang tawag ay mga service providers na umalis na, meron pong vacuum of regulation. So talaga po kami, kailan po ba magi-start kung magbabagong negosyo ka o magbabagong profession ka? Talaga pong yung team namin, nag-form talaga kami ng OGLD. Puro po halos mga abogadong nandun. Pinag-aralan po yung mga ibang modelo at in-interview po yung mga taong nag-i-engage dyan para malaman po ang setup. Kasi po kung hindi gagawin yon at may vacuum po sa regulation, marami pong perang mawawala sa ating gobyerno, sa revenues. At pangalawa po, lalo pong magiging malala ang illegal gaming. Kasi kung walang mag-take over, illegal po sila lahat. Marami pong salamat, ma'am. Narinig po ninyo yung opening statement ni Madam Katrina Enrile kanina, di po ba? And ano po yung ikutan nyo po doon? I think this is your opportunity to refute all these statements alluded to PAGCOR during that time. Marami po kasi siyang nasabi at hindi ko po na-catch lahat sa notes ko. Una po, gusto ko sana pong magpaumanhin kay Senator Enrile, wala pong intensyon, PAGCOR, na kami ay manakit sa SESA. Nakasama ko po sa 9th Congress si Senator Enrile at ako po ay talagang malaki ang respeto sa kanya. Yung pong paglalahad namin, ayun lang po ay yung information na nakuha namin nung mga panahong tinawag kami at sabihing pag-aralan kung ano itong offshore gaming. Yung po sa sinabi na tumatanggap ng taya ang mga offshore gaming operations o ang POGO sa loob ng Pilipinas, hindi po yun nangyayari. Kaya po ang tawag doon, offshore, ang tinatanggap lang pong pwedeng tayain ay doon po sa labas ng bayan natin. Din sinabi rin po na... May I interject, Congressman Acop? Do you have a system that will be able to find out that the betting is not being done in the country? Because I heard that one of your service provider, if I'm not mistaken, the Global something that was tackled in the Senate was actually proven that they cannot do the task in accordance with the TOR that they have signed. And that's the reason why Chairman Altenco said that, well, maybe Attorney Fernandez can attest to this query of the chair about that contract that contracted by the by PAGCOR with the service provided a third-party audit platform that will check the betting of all those offshore gaming licensee. So, hindi na mirror di ba? As a matter of fact, that's the reason why parang it was cancelled by the PAGCOR. Hindi ko po, ang alam ko po, sir, Chairman, yung global po, yan po, yung third part, hindi po yan service provider. No, it's a yes, global auditor. third Opo. audit platform system. It went through the whole bidding process ng public bidding. Yes, we know, ma'am. Ma'am, we So, know that. ang No, alam wait. I know that it goes to a lot of the usual procedure of the procurement process. But what we are trying to say in here that it was manifested in the hearing that lahat ng mga TOR that were submitted hindi naging compliant yung global. And I have the minutes of the hearing in the Senate. I read it And doon nakasulat po that nag-fail yung global audit platform system. And
the minutes of the Senate will prove me right that it was really a failure on the part of PAGCOR. Can you kindly, Raul Villanueva, you are nodding your head. Can you kindly tell us the conformity of what I read on the minutes of the Senate? Your Honor, that's true, sir. There was, I think there was a problem during the procurement process. And what was the problem? I was one of those who were included in the investigation committee, and we investigated the process of how they come up with the global RCI to be the